Sabi nila, isa sa mga rason ng pagkabuhay natin dito sa mundo is tumulong. Pero kung hindi ka naman makatulong, at least don't hurt. And yes, most of us, we wanna do that para sa ikakabuti din ng sitwasyon ng buhay natin. To have peace and magandang samahan sa mga kapwa natin. At lahat tayo gusto ng ganyan. Sarap kaya makatulong at magkaroon ng solid na samahan. Ang sarap makatulong ng bukas sa iyong kalooban. Yung wala kang hinihinging kapalit, kundi dahil gusto mo lang talagang makatulong. And that's why most of the best businesses keep on growing, because they are not just aiming sa kung anong kinikita nila or sa kung ano mang kikitain nila, kundi ang makatulong sa mga tao through their products and services. Pero nakuha niyo yung point. The more na nakakatulong sila sa mga tao, sa ekonomiya at sa mundo, is the more na nag-grow sila. Meaning to say, there's a blessing on it. Na kapag tumulong ka sa kapwa mo, laging may balik na blessing sa'yo. Sa kahit anumang type or way ng pagtulong. Another example is mga artista. They keep on growing because they're able to help people through entertainment. Some of them, once they got their blessings, they build businesses to help more. But unfortunately, some of them is bumabagsak. Dahil inaabuso nila yung blessing na binigay sa kanila. Same thing din kapag tayo naman ang tumutulong sa mga tao. Yes, we want to help. But sometimes the best way to help is not helping them anymore. We want to help, but our help, our kindness is tinitake advantage. And that's the worst part of it. Minsan nagiging bulag na rin tayo sa katotohanan na hindi na pala tayo nakakatulong, na naaabuso na pala tayo. Well, wala namang pagkakamali sa atin. Gusto lang naman talaga nating makatulong. Pero payag ka bang paulit-ulit kang aabusuhin? Dahil lang sa gusto mong makatulong? Payag ka bang masayang lang yung pinaghirapan mo? Payag ka ba na maging isa sa mga rason kung bakit may mga taong aasa na lang lagi sa tulong mo tas wala namang gagawin? Payag ka bang mapagod ng paulit-ulit sa pagtulong mo sa kapwa mo at hindi naman pala pinapahalagan yung tulong mo? At ano? At the end of the day, sisisihin mo ang Diyos. Kasi tumulong ka naman, pero bakit ikaw patuloy ang nawalan? Kasi siguro mali na yung way ng pagtulong. Siguro tumutulong ka lang dahil alam mong may kapalit. Or siguro, hindi ka na talaga nakakatulong sa ibang tao. Instead, you are making them to be lazy. At hindi na gamitin ang time and energy nila to grow. Kaya pati ikaw, nadamay. Hindi ka na rin nag-grow. You know what? Sometimes the best way to help other people is to limit the way you help them. Hindi para maging selfish ka, but for them to move and stand on their own feet. Lalo na kung may enough time and energy pa sila. Except na lang siguro sa mga may edad na at limitado na ang kakayahang magkagalaw. Alam mo kaibigan, proud ako sa'yo. Dahil sa sobrang bait mo, ay lagi kang handang tumulong sa mga nangangailangan. Pero sabi nga nila, mahirap tumulong kung ang gusto mong tulungan, ayaw namang tulungan ang sarili nila. Siguro the best way is to limit your help. For them to realize na gumalaw at i-build sarili nila. It's like you are guiding them to grow. And at the same time, you continue your growth na din dahil mas nabawasan ka ng mga pasanin. Nakatulong ka na sa mga tao, not through financial, but by helping them na makita ang purpose nila at kung paano nila ito gagamitin. Dahil the best way to help is not just by giving money. Best pa rin ang pagbibigay ng opportunity. Sana tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa ating kapwa. Sa ating mundo, ng bukal sa ating kalooban at walang hinihinging kapalit. Sana mas marami pa tayong matulungan. Sana mas marami pa tayong mahila pataas at sabay-sabay tayong umangat sa buhay.
Kaya natin to. Mapayapa ang mundo kung lahat tayo ay nagtutulungan. Keep on growing. God bless.